Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating Bible reading for the entire year. At ngayon po ay day 126 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 13. Nang ika-18 taon ng paghahari ni Jeroboam, si Abias ay nagsimulang maghari sa Juda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Micaias na anak ni Uriel na taga-Gibeah. Nagkaroon ng digmaan sina Jeroboam at Abias. Ang hukbo ni Abias ay binubuo ng 400,000 kawal, samantalang ang kay Jeroboam naman ay 800,000. Humanay ang hukbo ni Abias sa may bulubundukin ng Ephraim sa taluktok ng bundok Zemaraim. Mula rooy sumigaw siya, "Makinig kayo Jeroboam at buong bayang Israel. Hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa isang kasunduang hindi maaaring sirain, na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman? Ngunit si Jeroboam na anak ni Nebat at dating alipin ni Solomon na anak ni David ay naghimagsik laban sa kanyang haring si Solomon. Mga walang hiya at tampalasang tao ang sumama sa kanya. Hindi nila kinilala si Rehoboam na anak ni Solomon. Palibhas ay bata pa noon at walang karanasan si Rehoboam, kaya't wala siyang nagawa. Ngayon, ibig ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na ibinigay niya sa mga anak ni David. Palibhas ay marami kayo at mayroon kayong mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. Hindi ba't pinalayas ninyo ang mga pari ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron at ng mga Levita? At gumaya kayo sa ibang mga bansa na pagpili ng mga pari. Ngayon, sino mang lumapit na may dalang handog na isang batang toro at 7 lalaking tupa ay pinapayagan na ninyong maging pari ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit para sa amin si Yahweh pa rin ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. Ang aming mga pari ay pawang mga anak ni Aaron at ang mga katulong nila sa paglilingkod kay Yahweh ay ang mga Levita. Araw-gabi ay nag-aalay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at insenso. Nag-aalay sila ng handog na tinapay sa harapan niya sa ibabaw ng inihandang mesang yari sa lantay na ginto. At gabi-gabi nagsisindi sila ng mga ilawang nasa gintong patungan. Sinusunod namin ang utos ni Yahweh, subalit itinakwil ninyo siya. Kaya kasama namin siya sa labanang ito. Siya ang aming pinuno at kasama rin namin ang kanyang mga pari na dala ang kanilang mga trumpeta na handang hipan sa pakikipaglaban sa inyo. Bayang Israel, huwag ninyong kalabanin si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay." Nagsugo si Jeroboam ng pangkat sa likuran ng kalaban upang lihim na sumalakay roon. Samantala, ang karamihan ng hukbo niya ay kaharap ng hukbo ng Juda. Nang lumingon ang mga ito, nakita nilang may kalaban sila sa harap at sa likuran. Humingi sila ng tulong kay Yahweh at hinipan ng mga pari ang kanilang mga trumpeta. Sumigaw ang hukbo ng Juda at sandaling iyon, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang buong hukbo ng Israel sa harap ni Abias at ng Juda. Tumakas ang hukbo ng Israel sa Juda at itinulot ng Diyos na masakop sila ng Juda. Nagtagumpay sina Abias. May 500,000 mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Mula noon, ang Israel ay nasakop ng Juda. Ito'y dahil sa pagtitiwala ng Juda kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tinugos ni Abias si Jeroboam at nasakop niya ang mga lungsod ng Bethel, Jesana at Ephron, pati ang mga nayon nito. Sa panahon ng paghahari ni Abias, hindi na nakabawi si Jeroboam hanggang sa patayin siya ni Yahweh. Naging makapangyarihan si Abias, 14 ang kanyang asawa at ang mga naging anak niya ay 22 lalaki at 16 na babae. Ang iba pang ginawa at sinabi ni Abias ay nakasulat sa kasaysayan ng propetang si Iddo. 2 Chronicles chapter 14. Namatay si Abias at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon itong naghari at sa panahong iyon ay naging mapayapa ang Juda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at mga bahay-sambahan ng mga pagano.
Ibinuwal niya ang mga sinasambang haligi at winasak ang mga rebulto ng diyosang si Asherah. Iniutos niya sa mga taga-Juda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin, sapagkat pinaalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Juda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod sa Juda, at sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Sinabi niya sa mga taga-Juda, "Patibayan natin ang mga lungsod na ito at paligiran natin ng mga pader na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili natin ang lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dakoy binigyan niya tayo ng katiwasayan." Ganoon nga ang kanilang ginawa at sila'y naging maunlad. Ang hukbo ni Asa ay binubuo ng 300,000 kawal mula sa Juda na may mga sandatang panangga at sibat, at ang 280,000 naman mula sa Benjamin na may mga pana at panangga. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Zerah na isang taga-Ethiopia. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Meresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa, at ang hanay ng labanan ay sa may libis ng Sepata sa Meresa. Bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. "Wala kang katulad, O Yahweh, sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya't tulungan ninyo kami, O Yahweh, na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan nakaharap kami ngayon sa ganitong karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos. Huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao." Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang sa Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Winasak nila ang lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar sapagkat pinaghaharian ng takot kay Yahweh ang mga mamamayan doon. Pinasok nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Sinalakay din nila ang mga kampo ng mga pastol ng kawan at bumalik sila sa Jerusalem na dala ang napakaraming tupa at kamelyo. 2 Chronicles chapter 15. Si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayo mga taga-Juda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang paring nagtuturo at wala ring kautusan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon ang mga maglakbay at mga ngalakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa-lungsod sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng Diyos. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Juda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Pagkatapos tinipon niya ang mga taga-Juda at Benjamin at ang mga nanggagaling sa Ephraim, Manases at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong ikatlong buwan ng 15 taon ng paghahari ni Asa. Nang araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at papatayin ang sinumang hindi sasamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh, nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trompeta at tambuling.
Masaya-masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. At ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng Diyosang si Asherah. Winasak niya ito at sinunog sa libis ng Kidron. Kahit hindi naalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto na inilaan niya at ng kanyang ama sa Diyos. Hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.